Ako si Rio Martinez, isang nurse na naglilingkod sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan sa loob ng 5 taon. Sa aking propesyon, layunin ko maging tagapagtaguyod ng kagalingan ng aking mga pasyente at patuloy na nag-aaral upang mapabuti ang aking serbisyong pang-nurse. Ngunit narito ang isang hamon, ang kakulangan ng sapat na oras at kagamitan na humahadlang sa akin na maibigay ang pinakamahusay na pangangalaga. Isa sa mga pangunahing suliranin ng mga nurse sa Pilipinas ay ang kakulangan sa tamang kompensasyon. Madalas, napipilitang magtrabaho sa ibang bansa ang mga katulad kong nurse upang makuha ang mas mataas na sahod at benepisyo kumpara na maaari nilang makuha dito sa ating bansa. Ang pangalawang suliranin naman ay may kinalaman sa work-life balance. Sa kabila ng dedikasyon ng mga nurse sa kanilang propesyon, marami sa kanila ang nahihirapan sa tamang balanse ng trabaho at personal na buhay. Ang oportunidad sa ibang bansa ay nagbigay ng pagkakataon para sa mas maayos na oras ng trabaho at mas magandang kalidad ng buhay. Kaya tumaasa ako na mabigyan ng atensyon ng mga kinauukulan ang kakulangan sa tamang kompensasyon ng mga nurse sa Pilipinas. Hinihiling ko sa ating namumuno na suriin at baguhin para mapabuti ang kalagayan ng mga nurse dito. Isa itong hakbang para masiguro ang kanilang dedikasyon at pagkakaroon ng mas maayos na buhay. Upang matugunan ang isyu ng work-life balance, mahalaga na magkaroon ng regulasyon o patakaran ang mga ospital at institusyon para sa tamang oras ng trabaho. Pwedeng isulong ang pagkakaroon ng flexi-time o iba't ibang shift para mapagaan ang kanilang trabaho at mapanatili ang kanilang kalusugan at kahalagahan ng pamilya. Umaasa ako na ang mga hakbang na ito ay maaaring maging solusyon para sa mga nasabing suliranin at magdulot ng mas mabuting kinabukasan para sa nurse sa Pilipinas. Sana'y mapakinggan kami. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo lahat. Ako pala si Jabal, isang negosyante ngayon tagumpay sa mundo ng negosyo. Ikukwento ko sa inyo ang pangyayari sa akin. Ako ay naging negosyo pala. Sa loob ng ilang taon, naranasan ko ang pagsubok at tagumpay ng kaibigan ito ang magpapatakbo ng aking negosyo. Bilang isang negosyante, tungkulin ko rin maging isang leader at maging ehemplo ng aking empleyado. Layunin ko na magbigyan ng magandang serbisyo upang na makakatulong sa mga pangailangan ng aking mga customer. Ngunit hindi rin ito naging madali. Sa aking paglalakbay bilang isang negosyante tulad ng marami, kinaharap ko rin ang mga suliranin tulad ng kakulangan sa pondo, suliranin sa merkado at pagbabago ng mga pangailangan ng aking customer. Sa harap ng mga hamong ito, nais ko na ipahayag sa aking panawagan sa mga ikinauukulan na umaasa ko na mabigyan nila ako ng suporta, tulong sa malampasan ng aking suliranin ito. Mahalaga sa akin ang mabigyan sila ng tamang suporta, pamamagitan ng mga programa, pautang at kakulangan sa paunlad ng aking negosyo. Naniniwala ako sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa magagawa ko malampasan ang hamong ito. Tagumpay sa mundo ng negosyo. Nais ko na mabigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan ng matulungan ng aking mga ngayon. At dito na po kami nagtatapos ang aking pagsalaysay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hello sa inyo. Ako si Dirk Sanjan Dires, isang bike courier or messenger sa loob ng 10 taon. Bilang isang bike messenger, tungkulin ko na maghatid ng bagay sa mga customer ng mabilis, maayos at malinis. Kung ano man ang aking ihatid ay aking responsibilidad. Kung ano man ang mangyari sa gamit na inihatid ko ay pribado. Isa sa mga problema na kinakaharap naming mga bike courier ay ang mga motorista o sasakyan na dumadaloy sa linya ng bike lane. Or naway may gawin ang aksyon ng gobyerno ng Pilipinas tungkol dito.